Hi guys, so karon mahimo ta og 3D design. So first is nag-copy ko sa mga measurements sa ato ang first floor plan and ako siyang gi-rotate and then ito siyang gipang measure ang mga angay ipangkat para sa ato ang ground. So manito siya guys, cut na nato na siya. Then ito siyang gi-cut, ito siyang gi-erase and then gi-press pull. And then after nyo guys is ang ito na din second floor plan. So medyo ito na siyang gituan guys and then pahuman ito siyang press pull, another press pull. Ayan, so after nito guys is nilak ko yung mga may butas then nilinyahan natin yung mga linya para sa ating second floor para mamaya is nalalaman natin kung saan yung first floor at saan yung second floor. So after nito guys, gumawa muna ako ng mga linya para sa ating mga doors and then windows. So nakikita nyo sa video no, so mas mahalaga tayo guys na meron naman kayong first floor plan or yung floor plan para meron kayong guide sa paggawa ng 3D design. So nakikita nyo naman sa video guys, gumawa na tayo ng porch. After ng porch, gumawa na ako ng daanan ng ating gate or lalagyan ng mga cars. Dito yung lagayan natin ng mga garage, and after nito guys is mga windows natin sa mga kabilaan ng mga sides. So tingnan nyo na lang yung mga video guys kung paano siya gawin, and then make sure kapag gawa kayo ng 3D design using SketchUp, dapat marunong talaga kayo sa mga shortcuts, mga angay or dapat pindutin para mas madali naman kayong gawin. So babalik ako guys kapag okay na or pag ready na ang everything. So balik-balik naman guys, mura na siya mga windows and then etc. So balikan na tamuon niya guys, mahuman na mga windows and mga doors. So dito guys, malapit na tayong matapos sa mga doors and window, and dito naman ang part guys, gumawa na ako ng ng balcony sa ating master bedroom. So itong balcony na to guys is para sa ating master bedroom, and then second floor to siya guys. So mas strategy siya guys if makahimo sa mo floor plan para guide gid ninyo siya. Dahil ra gyud siya makahimo og SketchUp guys kasi meron na kayong guidelines sa mga measurement kung saan siya ilalagay. So ayan, so after ito guys is muna siya pinalaster, inayos muna natin yung mga part na dapat iayos. So as usual, babalik ako guys kapag okay na yung everything. So another naman to guys, babalik naman tayo sa mga window. So panoorin nyo na lang siya kung paano siya ginawa. So dito na part guys, medyo hindi pa okay ang everything, but kailangan natin kumuha ng balcony. Kailangan natin paunti-unti yung lalagyan natin para maging formado na yung ating 3D design. So ito guys, inayos na natin yung common balcony natin, nilagyan na natin ng door or sliding door. And after nito guys is inayos natin yung mga door sa ibaba sa ating porch na part, and then medyo may katagalan to guys, and kailangan talaga ng pasensya yung paggawa nito guys, kasi bukod sa wala na kapag praktisado ka pa lang, pag hindi ka pa sanay, kailangan mo talagang pagtiyagaan. Kaya marami ka pang dapat pag-aralan, pero yun na nga, gusto mo matapos agad, kaya kailangan mo talagang tapusin agad. So ayan to guys, medyo mayroon na tayong nabubuong bahay, medyo kikita na naman natin yung guys no, daloy na ating 3D design. So medyo may nagtagalan tayo dito sa paggawa ng porch. Normal naman talaga yan guys, kasi kung gusto mo mas maganda yung bahay mo, kailangan mo siyang ayusin yung lahat ayusin. So ito guys, inayos na natin yung mga windows and doors.
mukhang kulay na lang yung kulang guys. Mamaya, makikita nyo yung mamaya kung ano yung maging color or plaster ng ating bahay. So dito naman nga part guys is gumawa na tayo ng yung para sa ating balcony. Kung anong tawag dito. Para siyang buyer para hindi mo guys malaglag sa ibabaw. So kita nyo na yung fast forward. And babalik na ako guys kapag sa part na tayo ng mga kulay-kulayan. So let's just watch the video. So ayun guys, tapos na ang ating balcony and then kulayan na natin siya ng guys. Yan yung makikita nyo naman siya guys. May kulay na siya. Ayan. Kita nyo naman yan. Formado na siyang balcony. Pati sa ating porch and then lagyan natin ng kulay nating mga windows. And then everything. Kung gustong kulayan natin. So dito guys, nilagyan natin siya ng doorknob or yung hawakan natin sa ating door para ma-open syempre. And then kinulayan natin siya and then yun, maraming mo siyang option guys sa kulay. Hanapin nyo lang dun sa materials sa inyong SketchUp, ang laming pagpipilian doon. Pero ito yung pinili ko, black at saka brown na may pagka ayan kung anong pag-describe ng kulay nito. So dito na tayo sa ating common balcony guys. Inayos na natin yung door and then kinulayan natin yung mga windows at saka yung iba pang door na hindi natin nakulayan. So konting ayos lang nito guys and then just watch another again, fast forward. Kayo na pong bahala kung ano yung ginawa. Basta same lang siya guys, kinulayan lang natin siya ng everything sa mga part na dapat kulayan. Siyempre same lang naman yung kulay, diba? Kasi same lang din, alaman na iba-iba yung kulay ng mga doors at windows mo. Naman according. So just watch again the video and then babalik ako guys kapag malapit nang matapos ang ating 3D design. So just watch. So dito na part guys, medyo may tsura na ating 3D design. So konting na lang to guys, konting kembot na lang to siya para matapos. And then itong naman natin, yung garage naman natin, I mean yung gate, medyo okay na siya. And then kinulayan na natin yung mga wall natin guys, pero marami pang kulang dyan, so kailangan natin siyang ayusin. So dito guys, inayos na natin yung natin ang ating mga wall. And then nilagyan natin siya ng mga column kasi nakalimutan natin kanina nilagyan ng column. So nilagyan na natin siya ng mga column sa each side. So kayo nang bala guys, basta alam niyo na yung paano siya gawin. And then to make aesthetic na lang din. Kaya I think normal naman din na meron mga column sa ating bahay, no, para maging strong ang ating foundation. So kayo nang bala guys kung paano siya ginawa. And I think very simple lang naman siya kasi maglalagay ka naman ng guys ng circle, press pull mo lang siya paitaas or paibaba, meron ka ng column. So ito guys, kunti ayos na lang nito. Dito nilagyan natin another column, dito rin another column, and then medyo ang kulang lang natin guys is ang ating bubong, and then kulay yan sa second floor. Yun na lang ating kulang para matapos itong bahay na to. And then yes, you can see naman, no, medyo konti na siya, malapit na siya matapos. So dito na part guys, nilagyan na natin siya ng ng bubong. So tingnan nyo siya kung paano natin siya ginawa. So naglagay lang ako ng mawala ko ng circle, I mean rectangle, and then inano lang natin siya ng tawag dito, basta yun na yun. And then nilagyan natin siya ng design dito sa ating common balcony. Wala lang, for design lang siya para maging aesthetic. So
Optional naman to siya guys, hindi naman to siya necessary na gayahin nyo. Basta kayo na po bahala kung ano yung gusto nyong design sa bahay niyo. Ito ginawa ko is for aesthetic lang to siya guys, for design only. That's the purpose. And then, ayan, formado na siya guys. Ano na lang yung kulang guys, kulay-kulay. And then, for columns. And then, medyo may problema tayo sa ating roof. Kaya binalikan ko at saka inayos ko siya na mas kaaya-aya at maging bagay sa ating bahay. So, medyo malapit na tayong matapos nito guys. Konting kibot na lang. And then, matatapos na tayo sa wakas. Finally, konting-konti na lang nito. So, fast forward. Babalik na ako guys kapag okay na ang everything. Pag nakulayan na, okay na ang lahat, ready na ang lahat. So, just watch. So, ayun guys, yung nakita nyo naman, no, medyo nakulayan na natin yung ating bahay, ang ating roof, nakulayan na natin, na-design na natin lahat. Pati ang ating common balcony, may design na. So, medyo malapit na tayong matapos nito guys. Natin na rin second floor, nilagyan na din natin ng design at kulay ang ating mga wall, and then ating konting adjustment sa ating balcony and konting adjustment na rin para sa lahat. So yan, nakulay na natin yung second floor and then konting ayos para sa ating final output. So I think tapos na tayo sa ating final output guys. So thanks for watching, and then ito na ng aking bahay, ito na ng aking 3D design. So thanks for watching. Bye!